Uy, hello mga beshi, welcome back to my vlog. Sino sa inyo mga beshi ko ang mahilig dito or umiinom ng fresh na gatas ng kalabaw? Or kaya ihahalo sa kanin tapos bubudburan ng onting asin? Eh talaga nga naman sinasabi ko sa inyo, panalo na itong almusal or kahit hanggang tanghalian pa. Tapos mas perfect pa kung sasamahan mo ng tuyo. Eh talaga nga naman kapag nga ganito ang aking kakainin, talagang ganadong ganado ko. Ganun ka rin ba besh? Ang bibigyan ko nga 2 beses ko pa nga lang napapainom ng gatas ng kalabaw, abay nagustuhan niya na agad. Itong bata nga na ito ay magiging kaagaw pa namin ni Papa sa pagkain. Ginawa ba namang inumin at halos maubos na nga yung isang boteng bilog na binili ko? Si Kuya Kyle naman nung unang beses ko nga pinatikim sa kanya ay hindi niya nagustuhan. At ang sabi pa nga ay disgusting pa daw. Natawa na nga lang ako sa kanya at pa-English pang loko. Yung isang boteng bilog na nga nito ngayon mga beshi ay 50 pesos na. Tapos yung iba hinahaluan pa ng tubig. Dati madalas nga kami bumili ng gatas ng kalabaw nung nandun pa kami sa San Miguel, Bulacan. Ang pagkakatanda ko nga lang dati nun ay 25 to 35 pesos nga lang ang isang bote noon. Yung 50 pesos nga na yun dati ay medyo marami-rami na. Sa inyong mga lugar mga beshi, magkano ang bentahan ng gatas ng kalabaw? Anyway, ayan nga mga beshi, sabi ko nga ay hanggang tanghalian ko na nga sana itong gatas ng kalabaw. Hindi pa nga ako masyadong nakakasubo ng kinakain ko. Ito naman batang to, halos maubos niya na yung gatas. Alas 7 pa nga lang ng mga oras na yan at nauna na nga kami mag-agahan dalawa. Ang Kuya Kyle naman kasi ay natutulog pa. 4:30 nga na umaga ako nagigising mga beshi kapag nga papasok si Papa. Magsasaing nga ako at dadalhin nga ni Papa yung kanin para sa kanyang pananghalian sa trabaho. At ito namang batang ito ay maaga din talaga nagigising. Once nga na nagising na siya, dadaganan niya na ako tapos tatapikin yung mukha ko at sasabihin up na daw kami. Anyway, nung kinahaponan naman mga beshi ay balak ko ngang linisin itong mga damo dito sa gilid or likod ng aming bahay. Ilang araw na rin nga kasi ang paulan-ulan kaya ang bilis magsihaba ng mga damo. Dito nga rin pala kami nagtatapon ng basura at sinisigan na nga lang namin at buti na nga lang wala pang tumitira dito. Nakakatakot nga din kasi baka mamaya ang may mga ahas nga na nakaaligid-aligid sa jowa mo. Este sa bahay namin.